Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 12, simula versikulo 35 hanggang versikulo 42. Nooy nakuha na nila sa mga Ehipsyo ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit tulad ng inuutos sa kanila ni Moses. Ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingi ng mga Israelita sapagkat niloob niya ni Yahweh na sila ay igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang ari-arian ng mga Ehipsyo. Mula sa Rameses, naglakbay na ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na walang pang libadura. Hindi na nila ito nakuhang lagyan ng libadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Egypto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Egypto ang mga hukbo ni Yahweh nang magdamag na yaon, sila'y iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magdamag na yaon ay itinilaga nila sa pag-aalala sa pagligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. So sa passage na to, mababasa natin na kung paano nagawang maplunder ng mga Egyptian ng mga Israelites yung mga Egyptian. So nakamkam nila yung kayamanan ng mga slave master nila. So imposible yun, pero naging posible. At syempre, tinupad ng Panginoon ang pangako sa kanila na aalis sila sa pagiging alipin doon sa Egypt. Actually, prophecy to na sa kanila na alam to ng kanilang ninuno na si Abraham na aalis sila sa Egypto patungo sa lupang pangako or sa Kanaan. So ganun si Lord, at mababasa din natin dito na apurahan yung kanilang pag-alis kaya wala nang yes yung kanilang go. So kaya ito ay nagresulta para alalahanin nila si Lord sa pamamagitan ng isang pista, yung Feast of Unleavened Bread. Kasi kailangan nilang ituro yun sa kanilang mga anak at sa lahi sapagkat siya ay Diyos na tumutupad sa kanyang pangako.